Tila tumigil ang bawat kilos sa kagubatan. Nakatayog ang mga matatayog na puno, ang kanilang mga sanga ay parang mga kamay na pilit inaabot ang madilim na kalangitan. Mabigat ang hangin, puno ng amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Sa kaibuturan ng mapanganib na gubat na ito, nakatago sa isang nakakakilabot na katahimikan, nakatayo ang isang lumang bahay. Ang mga bintana nito, tila mga matang walang buhay, ay nakatitig sa kawalan. Ang bahay ay larawan ng pagkawasak. Ang dating magarbong anyo ay ngayoy unti-unting gumuguho. Ito ay isang lugar na kinalimutan ng panahon, nilamon ng lumalawak na kadiliman. Ang daan patungo sa bahay ay natabunan na ng mga halaman, pinawi ng kalikasan. Ang mga tinik ay kumakapit sa balat, paalala ng panganib na bumabalot dito. Walang ilaw na nagmumula sa loob, tanging nakakapangilabot na kadiliman na tila may sariling buhay. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng kaluskos ng mga hindi nakikitang nilalang. Mahigpit na itinatago ng bahay ang mga lihim nito, isang tahimik na bantay sa puso ng kagubatan. Si Elara ay larawan ng makalangit na kagandahan. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay parang seda na umaagos sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata, malalaki at nagpapahiwatig, ay nagtataglay ng lungkot na hindi maitago ng kanyang kabataan. Siya ay parang isang marupok na bulaklak na mukadkad sa gitna ng pagkawasak. Ngunit ang kanyang kagandahan ay may bahid ng matinding kalungkutan, isang palaging paalala sa pag-ibig na kanyang nawala. Si Miguel, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa mga sulok ng kanyang puso. Wala na siya, binawi ng malupit na tadhana. Ngayon si Elara ay nag-iisa, nalulunod sa dagat ng kalungkutan. Nagpagala-gala siya sa mga pasilyo ng lumang bahay, ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa mga walang laman na silid. Bawat silid ay may dalang alaala, mapait na paalala ng kaligayahang ngayon wala na. Ang katahimikan ng kanyang tanging kasama, isang palaging paalala ng kanyang pag-iisa. Hinahanap-hanap niya ang haplos ni Miguel, ang kanyang tawa, ang init ng kanyang presensya. Ngunit wala na siya, nag-iwan ng isang kahungkagan na nagbabanta na lamunin siya. Si Elara ay nakulong sa kanyang kalungkutan, isang bilanggo sa kanyang sariling hawla. Isang gabi habang umuulan ng malakas, isang katok ang umalingaw-ngaw sa bahay. Si Elara, nagulat, ay napatayo mula sa kanyang kinaupuan. Kumabog ang kanyang dibdib, pinaghalong takot at pag-asa. Sino ang maglalakas loob na lumabas sa ganitong klase ng gabi? Maingat siyang lumapit sa pinto, nanginginig ang kamay habang inaabot ang hawakan. Nang buksan niya ang pinto, isang malakas na hangin ang pumasok sa bahay, dala ang amoy ng ulan at iba pa, isang bagay na hindi pamilyar. Nakatayo sa kanyang pintuan ang isang lalaki. Matangkad ito at matipuno, ang mukha ay natatabunan ng dilim. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tindi, nagpatindig sa balahibo ni Elara. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mateo. Si Mateo ay may taglay na tahimik na karisma, isang pang-akit na humila kay Elara palpit. Ang kanyang boses, malalim at makalaglag pa nga, ay may bahid ng kalungkutan na sumasalamin sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mga paglalakbay sa mga malalayong lupain at sinaunang alamat. Si Elara, nabihag ng kanyang mga kwento, ay natagpuan ang kanyang sarili na naakit sa mahiwagang katangian nito. Siya ay isang misteryo na nais niyang lutasin. Gabi-gabi, bumabalik si Mateo sa lumang bahay. Dinadalhan niya siya ng mga bulaklak. Ang mga talulot nito ay kasing dilim ng kagubatan na nakapalibot sa kanila. Binabasahan niya siya. Ang kanyang boses ay isang nakapapakalmang balsamo sa kanyang sugatang espiritu. Nahanap ni Elara ang kapanatagan sa piling niya, isang pansamantalang ginhawa mula sa kanyang dalamhati. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pag-asa, isang kislap ng init sa malamig na kahungkagan ng kanyang puso. Pinunan ni Mateo ang katahimikan na matagal nang gumugulo sa kanya. Ibinalik niya ang saya sa kanyang buhay. Ang kanyang haplos ay nagpapadala ng kilabot sa kanyang gulugon. Natagpuan ni Elara ang kanyang sarili na nahulog sa kanya. Ang kanyang puso ay nagigising mula sa pagkakatulog. Ngunit kahit na isinuko niya ang kanyang sarili sa yakap nito, may isang hindi maalis na pagkabalisa na nanatili sa likod ng kanyang isipan. Sa kabila ng lumalalim na damdamin sa pagitan nila, hindi maalis ni Elara ang kanyang pagkabalisa. May mga sandali na tila masyadong matagal ang titig ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa nakakagambalang intensidad.
Napansin niya ang kakaibang amoy na nakadikit sa kanya. Isang amoy musk na nagpapaalala sa kanya ng basang lupa at iba pa. Isang bagay na mapanganib. Ang kanyang mga panaginip ay napuno ng nakakagambalang mga imahe. Nakakakita siya ng mga kislap ng matatalas ng ngipin, ng mga matang kumikinang sa hindi natural na liwanag. Kapag nagising siya, kumakabog ang kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay basa ng malamig na pawis. Sinubukan niyang iwaksi ang mga takot na ito, na iniugnay ang mga ito sa kanyang kalungkutan at pag-iisa sa lumang bahay. Ang kagubatan na nakapalibot sa bahay ay tila papalapit ng papalapit. Ang mga puno ay bumubulong ng mga lihim sa hangin. Naramdaman ni Elara ang patuloy na pakiramdam na may nagmamasid sa kanya, ng mga matang hindi nakikita na sumusunod sa bawat galaw niya. Ang kanyang dating nakapapanatag na pag-isa ay naging isang nakakasakal na kulungan. Ang takot, tulad ng isang gumagapang na baging, ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang puso. Isang gabing walang buwan na kumpirma ang pinakamasamang takot ni Elara. Nangako si Mateo na dadalhin siya sa isang nakatagong kagubatan, isang lugar na may pambihirang kagandahan. Ngunit habang papalalim sila ng papalalim sa kagubatan, tumindi ang pagkabalisa ni Elara. Bumigat ang hangin, puno ng amoy ng musk at kabulukan. Nang makarating sila sa isang bukas na lugar, napasinghap si Elara. Nakatayo sa kanyang harapan, naliligo sa malamlam na liwanag ng buwan, ay hindi si Mateo kundi isang nilalang ng bangungot. Ang mga mata nito nagliliyab sa gutom ng isang mandaragit ay nakatutok sa kanya. Ang matatalas na pangil ay kumikinang sa bibig nito at ang mga kamay nito na ngayon mga kuko na ay kumikibot sa pag-asa. Si Mateo sa halip ang halimaw na nakasuot ng kanyang balat ay nagpakita na ng tunay nitong anyo. Bahagi 7, isang pag-ibig na higit pa sa takot. Hahalukayin na ng takot si Elara. Ang kanyang mga binti ay parang tingga. Ang kanyang hininga ay nahuli sa kanyang lalamunan. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng nilalang, nakita niya ang isang kislap ng pamilyar na bagay, isang refleksyon ng lalaking kanyang minahal. Si Mateo, na nakulong sa anyo ng halimaw, ay inabot siya ang kanyang haplos sa isang pakiusap para sa pangunawa. Sa sandaling iyon, gumawa si Elara ng isang pagpipilian na sumuway sa lahat ng katwiran. Hindi niya siya pababayaan. Ang kanyang pag-ibig kay Mateo, gaano man kamali, ay mas malalim kaysa sa kanyang takot. Hahanap siya ng paraan para iligtas siya, para basagin ang sumpa na nakagapos sa kanya, kahit na ibig sabihin nito ay isa sa panganib ang sarili niyang buhay. Ang halimaw na naramdaman ang kanyang pagtanggap ay iniyuko ang ulo nito. Ang mga kuko nito ay bahagyang umatras. Isang mahinang ungol ang umalingaw-ngaw sa dibdib nito, isang tunog na nagpatindig sa balahibo ni Elara. Ngunit nanatili siya sa kanyang kinatayuan. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Haharapin niya ang kadiliman kasama niya. Dahil sa kanyang puso, naniniwala siya na kaya ng pag-ibig na lupigin kahit na ang pinakakakilakilabot na halimaw. Bahagi 8, ang pagbabagong anyo. Habang ang mga araw ay naging linggo, nasaksihan ni Elara ang paglaki ng gutom ng nilalang. Ito ay isang gutom na higit pa sa laman at buto. Hinahangad nito ang kanyang kakanyahan, ang kanyang buong pagkatao. Ang panig ng tao ni Mateo ay desperadong lumaban sa mga pangunahing pangangailangan ng halimaw, ngunit ang pagbabago ay nagaganap na. Si Elara, bagamat natatakot, ay nanatiling matatag sa kanyang pagmamahal. Binasa niya sa kanya ang kanilang paboritong libro. Ang kanyang boses ay isang nakapapawing pagod na himig sa dilim. Umawit siya sa kanya. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng hindi natitinag na lambing. Kumapit siya sa pag-asang mapaamo ng kanyang pagmamahal ang halimaw sa loob. Bahagi 9 ang huling kisipan ni Elara. Isang gabi habang natutulog ang nilalang, nakaramdam si Elara ng malamig na takot na sumunggab sa kanyang puso. Alam niya kung ano ang darating. Ang gutom ng halimaw ay lumakas ng lumakas. Ang pagkahawak nito sa pagkatao ni Mateo ay nadudulas sa bawat sandali. Tiningnan niya ito, ang kanyang mga ngatampok ay nababalot ng sakit at pananabik, at alam niyang malapit na ang katapusan. Nang tumagos ang mga kuko ng nilalang sa kanyang balat, nakaramdam si Elara ng matinding sakit na sinundan ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang kanyang dugo ay dumaloy sa kanya, isang kakilakilabot na komunyon. Sa kanyang huling sandali, nakita niya ang isang kislap ng panghihinayang sa mga mata ng nilalang, isang panandaliang sulyap sa lalaking kanyang minahal.
At pagkatapos nilamon siya ng kadiliman. Bahagi 10 ang madilim na yakap ng pag-ibig. Nanahimik ang kagubatan, ang lumang bahay ay saksi sa trahedyang naganap sa loob ng mga dingding nito. Wala na si Elara, ang kanyang kagandahan ay nilamon ng halimaw na kanyang minahal. Ang nilalang, ngayoy busog na ngunit hindi pa rin nawawala ang sumpa, ay umangal sa kalungkutan sa gabi. Ang mga iyak nito ay umalingaw-ngaw sa mga walang laman na bulwagan. Ang pag-ibig, sa maraming anyo nito, ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa. Maari itong magbigay inspirasyon sa mga gawa ng malaking katapangan at pagsasakripisyo sa sarili. Ngunit maari din itong bulagin tayo sa katotohanan na akayin tayo sa mga mapanganib na landas. Ang pag-ibig ni Elara kay Mateo, bagamat dalisay ang intensyon, ay humantong sa kanyang pagkamatay. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing isang nakakakilabot na paalala kahit na ang pinakamaganda mukha ay maaring magtago ng isang nakakatakot na katotohanan. At ang pag-ibig sa pinakamadilim nitong anyo ay maaring kainin tayo ng buo.